Well, the hacking group Handala has released the identities of 600 Mossad-linked agents instigating riots in Iran. In a statement, Handala said those named attempted to turn the demonstrations into broader insecurity. Ayon sa ulat, inilabas ng hacking group na Handala ang mga pagkakakilanlan ng 600 agents na may kaugnayan sa Mossad na umano'y nagpapasimuno ng kaguluhan sa Iran. Sa isang pahayag, sinabi ng Handala na ang mga taong pinangalanan ay sinubukang palawakin ang mga demonstrasyon upang maging mas malawak na kawalan ng seguridad. Mahigit 2 linggo na ang lumipas mula nang magsimula ang mga protesta. Nagsimula ang mga protesta sa Iran noong huling bahagi ng Disyembre at hanggang ngayon ay wala pang senyales na ito'y titigil. Ang pangunahing sanhi ay ang krisis pang-ekonomiya na dulot ng mga sanctions laban sa Iran na nagresulta sa matinding inflation at pagbagsak ng halaga ng pera. Ang mga panawagan ng demonstrasyon ay unti-unting lumawak mula sa usaping pang-ekonomiya tungo sa politikal, kabilang ang panawagan na wakasan ang pamumuno ni Ali Khamenei. Mula sa panig ng mga pro-Iran, naniniwala sila na ang mga protesta ay napasok ng mga ahente ng intelligence ng Israel, partikular ng Mossad. Sa pinakahuling ulat, inilabas ng hacking group na Handala ang mga identity ng 600 Mossad agents na inakusahan nilang nagpapasiklab ng kaguluhan sa Iran upang palawakin ang protesta at gawing mas malawak na kaguluhan. Ayon sa pananaw na ito, ang Israel at Estados Unidos ay may malinaw na agenda na pabagsakin ang rehimen ni Khamenei at palitan ito ng isang leader na pro-Israel. Makikita ito sa patuloy na mga pahayag ni Benjamin Netanyahu na nagbibigay ng suporta sa mga demonstrador at hayagang nananawagan ng pagpapatalsik kay Khamenei. Ngunit ano nga ba ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran? Mula noong huling bahagi ng Disyembre 2025, isang malawakang protesta ang sumiklab sa iba't ibang lungsod sa Iran. Sa simula, ang pagkadismaya ng mamamayan ay naguugat sa krisis pang-ekonomiya, mataas na inflation, hindi makontrol na presyo ng pangunahing bilihin, at matinding pagbagsak ng halaga ng real dahil sa mga sanctions na ipinataw ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Sa aktual na kalagayan, maraming negosyante sa malalaking pamilihan ang nagsara ng kanilang mga tindahan. Ito ang nagbunsod ng mga kilos protesta na kalaunan ay naging mga demonstrasyon sa lansangan. Sa loob lamang ng ilang araw, kumalat ang protesta sa 12 ng lungsod at umabot sa 31 lalawigan na kinasasangkutan ng daan-daang libong katao. Ang mga reklamo na dating nakatuon sa ekonomiya ay naging tahasang panawagang politikal. Maraming naghayag ng panawagan na wakasan ang pamumuno ni Ali Khamenei at ang ilan ay nagbanggit ng pangalan ng oposisyong figura na kilalang malapit sa Israel, si Reza Pahlavi, bilang simbolo ng paglaban. Bilang tugon, mahigpit ang naging reaksyon ng pamahalaan ng Iran. Gumamit ang mga puwersang pansiguridad ng bala upang buwagin ang mga nagtitipon, kung saan daan-daan ang iniulat na namatay at libo-libo ang inaresto. Hindi lamang iyon, ipinatupad din ng Iran ang pagputol ng internet sa buong bansa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng mamamayan ng Iran ay sumuporta sa mga protesta. May mga grupong patuloy na sumusuporta sa gobyerno, lalo na ang mga konserbatibo, at naniniwalang ang mga protesta ay resulta ng panghihimasok ng dayuhan, partikular ng Estados Unidos at Israel. Ang hinala sa dayuhang panghihimasok ay lalo pang tumibay ng paulit-ulit na magsalita sina Benjamin Netanyahu at Donald Trump na hayagang nagbibigay ng suporta at panguudyok sa mga demonstrador sa Iran.
Sa pinakahuli, lumitaw si Netanyahu na tila tagapagtanggol ng mga demonstrador na tila kinalilimutan ang katotohanang siya ang pinuno ng mga operasyong nagdulot ng malawakang pagdurusa sa Gaza. Sa kanyang pahayag, kinundena niya raw ang pag-atake laban sa mga sibilyan habang binabaliwala ang nangyayari sa Palestinian. Nagpahayag pa siya ng suporta sa tinatawag na kalayaan ng Iran at nag-alok ng diplomatikong pangakong kapayapaan at hinaharap na pakikipagtulungan sa Israel. Samantala, si Trump man ay hindi direktang nanawagan ng kalayaan ng Iran, ngunit paulit-ulit niyang sinabi na hindi dapat saktan ng pamahalaan ng Iran ang mga demonstrador. Kung hindi, ay haharap sila sa puwersa ng Estados Unidos. Sa kasaysayan, malinaw ang patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Israel at ang pagsulong nito ng pagbabago ng rehimen sa Iran sa pamamagitan ng mga sanctions at agresibong retorika. Kamakailan, inilabas ng handala ang mga pagkakakilanlan ng 600 agents na iniuugnay sa Mossad na inakusahan nilang nag-uudyok ng kaguluhan sa Iran upang gawing mas malawak na kaguluhan ang mga protesta. Ayon sa kanila, nagawa nilang pasukin ang cellphone ng isang opisyal ng Mossad na nagngangalang Mehrdad Rahimi na sinasabing kinatawan ng Mossad sa Iran at pangunahing koordinator. Sa kanilang pagbubunyag, sinabi ng mga hacker na si Mehrdad Rahimi ang responsable sa paggabay sa mga ahente sa loob ng Iran at sa pag-oorganisa ng network sa likod ng kaguluhan. Inilahad din nila na nahack ang kanyang telepono at naglabas sila ng mga larawan, video at listahan ng mga secure na kontak. May mahabang kasaysayan ng tensyon ang Estados Unidos at Israel laban sa kasalukuyang rehimen ng Iran na pinamumunuan ni Ali Khamenei at sinusuportahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Matagal nang itinuturing ng Estados Unidos ang Iran bilang pangunahing banta sa gitnang silangan, lalo na mula ng Islamic Revolution noong 1979 na nagpatalsik sa prokanlurang Shah. Kinababahala rin nila ang kakayahan ng Iran na umabot sa antas nuklear, ang impluwensya nito sa rehiyon at ang potensyal nitong gambalain ang daloy ng langis sa selat ng Hormuz. Dahil ideolohikal ding tinututulan ng Iran ang pag-iral ng Israel. Nais ng Estados Unidos at Israel na palitan ang kasalukuyang rehimen ng mas neutral o pro-Israel na pamahalaan. Gayunpaman, ipinapakita ng kasaysayan na ang sapilitang pagbabago ng rehimen mula sa labas ay kadalasang nagre-resulta sa matagalang kaguluhan at kawalang katatagan. Kung babalikan ang Iran bago ang revolusyon ng 1979 sa panahon ng dinastiyang Pahlavi, sumailalim ang bansa sa mabilis na modernisasyon at westernisasyon. Maraming mamamayan ang nakinabang sa mas liberal na pamumuhay, ngunit kaakibat nito ang awtoridad, korupsyon at hindi pantay na ekonomiya, mga salik na nagbunsod ng revolusyon. Sa huli, ang nangyayari sa Iran ngayon ay hindi simpleng usapin ng tama at mali. Totoong may krisis pang-ekonomiya na nagtutulak sa galit ng mamamayan, ngunit may anino rin ng panghihimasok ng dayuhan sa anyo ng pressure, propaganda at di umano'y operasyong intelligence. Ang pagbubunyag ng handala kasama ang agresibong paninindigan ng Israel at Estados Unidos ay nagpapalakas sa naratibong hindi lamang panloob na protesta ang kinakaharap ng Iran, kundi isang di nakikitang digmaan laban sa kanyang pamahalaan. Ipinapakita ng kasaysayan na ang ganitong uri ng interbensyon ay bihirang magdala ng katatagan. Ngayon, nasa isang mapanganib na sangandaan ang Iran sa pagitan ng krisis pang-ekonomiya, panawagan ng mamamayan at banta ng pandaigdigang geopolitika. Magre-resulta ba ito sa malaking pagbabago o uulit lamang ang sugat ng nakaraan bago ang 1979? Panahon lamang ang makapagsasabi.